Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Elsie. Taong 1993. Probinsya ng Iloilo. Isang kahig, isang tuka ang pamilya ni Elsie. Pagpadyak ng pedicab ang tanging kabuhayan ng ama, habang ang ina naman ay paglalabandera. Halos pinagkakasya lang ng mga magulang ang kinikita sa araw-araw. Tatlo silang magkakapatid. Si Elsie ang panganay. Ang tanging libangan ng mga ito sa tuwing walang pasok, makinood ng TV sa kapitbahay. Masaya na sila kahit man lamang makasilip ng palabas sa kapitbahay o sa tiyahin. Pwede ba? Bago kayo makinood, magsiligo muna kayo. Ang babaho niya. Tsaka sa susunod na manonood kayo, maniningil na ako ha. Sa panahon ngayon, wala nang libre. Tsaka ayaw ko ng mga pulubi sa bahay ko. Wika ng tiyahin na tawagin na lang natin sa pangalang Annalyn. Ay nako, umandar na naman yung kasamaan ng ugali mo. Ni hindi ka na naawa sa mga pamangkin mo. Mga bata pa yan. Itaga mo sa bato. May magandang bukas sa mga yan. Anak, sige na't umupo kayo doon sa sofa. Pangit ang nakatayo sa tapat ng pinto. Wala namang buntis sa tahanan. Hindi maganda lalo na't gabi na. Sabat ng asawa na tawagin na lang natin sa pangalang Berto. Pasensya na po kayo ha, kung nakakastorbo po ako. Ang ganda lang po kasi ng palabas eh. Hayaan mo po tiya, hindi na po ako makikinood. Maraming salamat na lang po Tiyo Berto. Tugon ni Elsie. Pagkatapos magsalita, dali-daling tumalikod sa Elsie. Masama ang loob niya sa sinabi ng tiyahin. Kapatid ito ng ina. Ngunit iba talaga ang pakikitungo sa kanila dahil mahirap lamang sila. Sa paningin niya sa tiyahin, para itong bruha kapag nagsasalita ay lumalaki pa ang mga mata. Nang makauwi sa tahanan ay nakasimangot itong pumasok sa pinto. Nang mga oras na yon ay abala ang ina sa pagayos ng lamesa para makapaghapunan na sila. Tinulungan niya ito sa paghahanda. Hindi man maganda ang pakiramdam ay pinili niyang ayusin ang sarili para hindi na din makapagdulot ng kung anong gulo. Lalo pat ayaw ng ina na ganon ang pakikitungo sa kanila ng tiyahin. Pero kahit anong tago ng dalaga sa nararamdaman, napansin pa rin ito ng ina. Anak, may problema ka ba? Hindi na maipintay ang pagmumukha mo. Si Annalyn na naman ba? Hayaan mo anak, may araw din niyang mata pobreng yan. Siya nga pala, may binilin si Mrs. Joy. Kaya mo daw ba siyang tulungan pansamantala? Nasabi ko kasi sa kanya na naghahanap ka na mapapasukan ng panggastos dahil bakasyon ngayon. Sayang naman anak at mabait na incheck yon. Alam mo naman laging ako ang hinahanap niya kung may ipapalabada. Wika ng ina na tawagin na lang natin sa pangalang Weng. Sige hunay. Pero hindi pa po kasi ako tapos eh. Alam mo namang hindi din ako matalino. Sana po hindi mahirap no? Anong trabaho po ba? Assistant po? Baka po taga-benta ng mga sapatos ang kailangan niya ha? Di ba po negosyante yun? Tugon ni Elsie. Ano ba yung naririnig ko sa inyong dalawa anak? Hindi naman nagbebenta ng sapatos si Mrs. Choi. Madami yung mga negosyo. Baka kinulang lang ng tao. Di ba Weng? Tsaka anak, kung ano man ang trabahong ibibigay sa'yo,
lagi mong isiping maging tapat ha. Kahit mahirap tayo, yun lang ang mapagmamalaki natin. Kagaya ng nanay mo. Gusto ng mga amo dahil hindi lang masipag, kundi dahil hindi sinungaling. Wika ng ama na tawagin na lang natin sa pangalang Dindo. Ay sas, sige na't maupo na kayong dalawa. Rodel at Abel, kakain na. Sige na tumupo ka na anak. Elsie, magpasalamat muna bago kumain ha. Ikaw na ang manguna anak. Wika ng ina. Gaano man kahirap ang buhay ay hindi ito naging hadlang upang magpasalamat sila sa Panginoon. Marami mang nararanasang hirap ay normal lamang ito sa kanila. Yun ang dahilan upang magsikap pa sila lalo sa buhay. Kinaumagahan. Maaga pa lamang ay dinala na ng ina si Elsie sa pagtatrabahuhan. Naging maayos naman ang pagtanggap ng amo. Binigyan ito ng mga kakailanganin upang mapag-aralan. Ayon sa amo, mas gusto niya ang matapat at masipag kahit hindi nakapagtapos. Basta may determinasyong matuto. Ilang araw ang lumipas, naging maayos naman ang lahat. Maging ang tadhana ay umayon kay Elsie. Dahil sa pinakitang kasipagan sa pagtatrabaho. Tinulungan siya ng among makapagtapos ng kolehiyo sa gustong kurso. Lumipas pa ang maraming taon. Naging daan ang tulong ni Mrs. Choi upang maayos ang buhay ng pamilya ni Elsie. Binigyan nito ng mataas na posisyon sa kumpanya na tuluyang nagpabago sa takbo ng buhay. Laking pasasalamat ng mga magulang noong makabili sila ng lupa't bahay. Hindi kalayuan sa lumang tahanan. Nakabili din ito ng sasakyang ginagamit ni Elsie sa tuwing papasok sa trabaho. Halos lahat ng mga kalugar ay naiinggit. Lalo pa ang tiyahing kung umasta ay bruha. Meron pang mga tao na pilit silang sinisira ngunit hindi yon alintana ng dalaga. Bagkus, naging kalakasan niya pa ito upang magpursige. Hanggang sa isang araw, may bumisita sa tahanan. Uweng ate, magandang hapon. Pwede po ba akong pumasok? Ate, nandyan po ba si Elsie? Ang ganda naman ng bahay niyo. Wika ni Tia Annalyn. Wala siya ngayon eh. Nasa trabaho pa. Bakit Annalyn? May kailangan ka ba? Ako nang magsasabi kung gusto mo. Tugon ni Nanay Weng. Magtatanong lang sana ako kung may bakante pang posisyon sa pinapasukan niya. Alam mo naman na mahirap maghanap ng trabaho ngayon. Medyo nahihirapan na kami. Lalo pat may sakit ang asawa ko. Nagbabaka sakali lang na meron. Wika ni Tia Annalyn. Ganun ba? O sige, ipapatawag na lang kita kung nakausap ko na siya. Sigurado akong meron. Palagi yung naghahanap ng tauhan lalo pa ngayong lumalaki na ang nahawakan niyang sangay ng kumpanya. Tugon ni Nanay Weng. Napatango na lang ang tiyahin. Pero dahil masama talaga ang ugali nito, imbes na magpasalamat ay kung ano pang masasamang salita ang nilalatag ng tiyahin at sinabing, porket nagkaposisyon ay kung sino na akong umasta. Sa kabilang banda, kinausap ni Nanay Weng ang anak. Ayon dito, kahit ano paman ang nagawa sa kanila, hindi dapat yon maging rason para hindi na tumulong lalo pat pamilya din nila itong maituturing. Kinabukasan, pinatawag niya ang pinsang si Morena. Pinapunta niya ito sa mismong tanggapan para malaman kung saan ito nababagay. Nais din niyang malaman kung ano ang mga kakayanan ng dalaga.
Nay, sabihan mo na lang po na hanapin ang opisina ko ha. Sa harap ka mo ng butika. Tsaka padalhin mo na lang po ng mga kakailanganin sa pag-apply. Ako na po ang bahala. Wika ni Elsie. Anak, kung isabay mo na lang kaya, total dadaan ka naman sa kanto nila para na din makausap mo ang tiyahin mo. Anak, alam kong may galit dyan sa puso mo, pero sana hindi yan maging basihan para hindi ka tumulong. Tugon ni Nanay Weng. Nay, hindi po pwede. Gusto ko din pong malaman kung desidido silang mamasukan. Tsaka, alam niyo naman po ang oras ng pasok ko. Matagal na panahon na ho yun. Wala na po yun sa akin. Siya nga pala. Ano nga po pala yung sakit ni Tio Berto? Tanong ni Elsie. Sa isip-isip ng dalaga, kung sino pa ang mabuti ay siya pang nagkakasakit. Sandaling katahimikan ang pumagitna sa magina. Mag-aalas 6 ng umaga. Habang nasa kusina ang mag-ina at humihigop ng mainit na kape, bigla namang dumating si Tatay Dindo galing panaderya. May dala na masamang balita na gumimbal sa magina. Ayon sa ama, sinugod sa ospital si Tio Berto. Narinig niya sa kapitbahay na tila hindi na makakaligtas pa si Tio Berto dahil malala na pala ang kondisyon. Hindi na ilahad ng kapitbahay kung ano nga ba ang tunay na dahilan ng pagkakasakit. Bagkus ayon sa haka-haka, nagkaroon ng kaalitan ang asawa na siya namang agarang pagkakasakit nito. Nakaramdam ng kilabot si Elsie nang marinig na tinamaan ng sumpa ang tiyuhin. At sino naman daw po ang gagawa nun? Hindi na ako nagtataka kung kay Tia Annalyn nangyari. Pero bakit sa asawa niya? Napakabait na tao nun. Ano Nay? Pupuntahan mo ba si Tia sa ospital? Siguradong kailangan nila ng karamay ngayon. Magpasama ka na lang kay Rodel. Marami pa po akong tinatapos ngayon Kaya hindi ako makakapunta. Magdala na din po kayo ng pang-alalay sa kanila. Siguradong kakailanganin nila ng tulong sa pinansyal ngayon. Wika ni Elsie. Kami na ang bahala ng nanay mo, anak. May pasok yung kapatid mo. Tsaka mahirap na't delikado mga ganitong usapin. Hanggat maaari, wag na muna tayong lumapit sa kanila. Pwede naman siguro tayong tumulong kahit hindi tayo dumikit. Tugon ni Tatay Dindo. Tama ang tatay mo anak. Sa ganitong usapin, wag na muna tayong manghialam. Kami na muna ang pupunta doon at hindi natin alam kung sino ang nakaalita nila. Mahirap na. Dagdag ni Nanay Weng. Ilang sandali pa. Dali-dali nang umalis si Elsie. Palagi itong maagang pumapasok dahil umiikot pa siya sa mga sangay na malapit sa lugar. Habang nagmamaneho palabas ng lugar, hindi niya maiwasang mapadaan sa bahay ng tiyahin. Hanggang sa napansin nito ang isang matandang nakatayo mismo sa tapat ng bahay ng tiyahin. Hindi niya ito pinagtuunan ng pansin. Bagkus nilagpasan niya ang lugar dahil nagmamadali na itong pumasok. Nangako sa sariling pagkatapos ng trabaho sa araw na yon, dadaan muli siya doon. Ilang sandali pa, narating na niya ang opisina. Pagkalabas ng sasakyan, nakita niya muli yung pamilyar na matanda. Nakatayo lamang at nakatingin sa kanya. Lalapitan niya sana ito at tatanungin ngunit bigla itong nawala. Napaisip na lamang si Elsie
na baka guni-guni lamang ang nakikita. Mabilis na lumipas ang mga oras. Magtatanghali nang masipat niyang nakaupo ang isang babae sa labas ng opisina. Nang masiguradong pinsan niya ito, walang sabi-sabing niyakap niya yon dahil napansing madilim ang mukha ni Morena. Napilitang pumunta sa kanya dahil nangangailangan ng tulong. Kanina ka pa ba dito? Hindi ka man lang kumatok? Kumain ka na ba? Lika, kain na muna tayo bago kita bigyan ng dapat mong gawin. Ako na ang hawak sa'yo nang sa ganun, maalalayan kita. Wika ni Elsie. Salamat, ma'am. Makakaasa po kayo na aayusin ko po ang pagtatrabaho. Tugon ni Morena. Masyado namang formal. Ate na lang, Morena. Wala namang problema sa akin kung yun ang tatawag mo eh. Tsaka huwag kang mahihiya kung may mga kailangan ka. Siya nga pala, pwede kang sumabay sa akin sa umaga at sa hapon para makatipid ka sa pamasahe. Dagdag ni Elsie. Salamat po. Malaking bagay po ito para sa akin at sa pamilya ko. Matagal na po sana ako mamamasukan dito eh. Ayaw lang po ni Mama. Tsaka kung ano-anong sinasabi niya patungkol sa'yo. Kaya lang po kami lumapit dahil walang-wala na po talaga kaming matakbuhan eh. Tsaka itong si Mama, mula nang nagkasakit na si Papa, hindi na din namin maintindihan ate. Nagumpisa po ang lahat nung may mga nakaalitan si Mama. May ginagawa po siyang hindi maganda, lalo na po sa tuwing nagagalit. Salaysay ni Morena. Napahagulgol na ito habang nagkukwento sa mga nangyayari sa tahanan. Sobrang nahabag ang dalaga nang makita ang mga kakaibang butlig ng pinsan sa balat. Ngunit hindi na niya ito pinagtuunan ng pansin. Dahil sobrang emosyonal ito ng mga oras na yon. Niyakap niya ang pinsan para patahanin. Hindi maarte si Elsie pero tila may kakaibang amoy ang pinsan. Gusto niya sanang tanungin, pero ayaw niya naman itong mapahiya. Napabuntong hininga na lamang si Elsie. Pagkatapos makapananghalian, pinagpahinga niya lang ito ng konti sa opisina. Binigyan ng mga pagsusulit upang malaman kung saan maaaring ilagay si Morena. Mabilis na lumipas ang oras. Tinignan niya ang relong nakasabit sa dingding. Nang masiguradong tapos na ang oras ng trabaho, nagpa siya itong ayusin ang mga gamit upang makauwi. Ilang sandali pa, kasama ang pinsan ay binabagtas nila ang daan pauwi. Dinaan niya muna ito sa tahanan ng tiyahin bago dumiretso sa kanila. Ate Elsie, maraming salamat po ah. Dadaanan mo po ba ako bukas? Anong oras po? Tanong ni Morena. Walang anuman. Maaga akong pumapasok eh. Mga 6:00. Ayos lang ba yun sa'yo? Tsaka Morena, napapansin ko yung mga butlig mo sa kamay. May nilalagay ka bang gamot dyan? Tanong ni Elsie. Oo nga po ate. Hindi ko po alam kung ano ito. Kagaya din po ito nung kay Papa. Kaso ayaw maniwala ni Mama eh. Baka daw sa tubig lang. Sige na po ate. Mauna na po ako ha. Ingat po. Tugon ni Morena. Habang nagmamaneho, napaisip ito ng malalim sa mga napansin. May mga bagay siya na gustong malaman patungkol sa mga nangyayari sa pamilya. Hindi pa naman gaanong madilim na mga oras na yon.
kaya nasipat niya ang mga taong dumadaan. Lumabas si Elsie ng sasakyan nang bigla namang may humawak sa braso niya. Napapiklag ang dalaga dahil bigla nitong inilapit ang mukha sa kanya at bumulong. Kung ayaw mong madamay ang pamilya mo, layuan mo ang mga demonyo. Mag-iingat ka. Mag-iingat ka. Wika na matandang ale. Halos mawala sa wisyo ang dalaga dahil sa pagmumukha at amoy ng humahawak sa kanya. Akmang magsasalita sana si Elsie, ngunit bigla siyang tinawag ng ama na nooy nakakunot ang noo habang nakamasid sa kanya. Anak, may problema ba? Abay, kanina ka pa dyan sa harap ng sasakyan mo. Akala ko naman kung ano yung ginagawa mo. Gusto mo ba tulungan na kita? Wika ni Tatay Dindo. Tatay, hindi niyo po nakita yun? Yung kaharap kong ale. Diyos ko. Tugon ni Elsie. Wala naman akong nakita, anak. Ikaw lang ang nakatayo at mukhang ewan dyan. Sige na. Halika na at malapit ng dumilim. Sandali nga tutulungan na kita. Tugon ni Tatay Dindo. Inalalayan siya ng ama sa pag-ayos ng mga gamit sa sasakyan. Sabay na din silang pumasok. Naupo na sa hapag ang pamilya. Sabay-sabay nilang pinagsaluhan ang mga biyayang natanggap mula sa Diyos Ama. Ilang sandali pa. Natapos na silang kumain. Biglang nagbukas ng usapan ang dalaga. Maging ang ina at ama, ganun din ang sinasabi sa kanya. Naikwento ng dalaga ang mga nakita at napansin sa tahanan ng tiyahin. Maging ang mga naranasan. Habang nakikinig ang mga magulang, mariin din itong pinatotohanan ng ama na nakasaksi sa nangyari sa asawa ni Annalyn. Ayon dito, hindi na sila pinapasok pa sa ospital kaninang umaga dahil sa nakakatakot na sitwasyon ng bangkay. Madaming mga insektong lumalabas sa buong katawan. Napagpasyahan ni Nanay Weng na bigyan ng pera ang kapatid upang mapasunog na lamang ang katawan ng asawa. Tay, paano po kung magtawag na tayo ng albularyo? Kawawa naman po yung mga pinsan ko, lalo na si Morena. May napapansin po ko sa kanya kanina. Kaya hanggat may oras pa po tayo na po ang gumawa ng aksyon. Mungkahi ni Elsie. Sige, bukas na bukas. Pupuntahan namin si Annalyn. Dindo, Kilala mo si Mang Pipay, di ba? Siya na lang ang ipatawag natin. Magaling yun magtukoy ng mga sumpa o gumagawa ng kung anong may kinalaman sa kulam o barang. wika ni Nanay Weng. O siya, sige. Pero kausapin mo yung kapatid mo. Kung minsan, naiisip ko na hindi kayo magkapatid eh. Kung anong kinaayos mo, yun namang sama ng ugali niyang Annalyn na yan. Tugon ni Tatay Dindo. Kinaumagahan, hindi na pumasok si Elsie. Nagpaalam na muna sa trabaho at sinabing may kailangan siyang ayusin. Hindi naman ito nasita ng mas mataas sa kanya dahil hindi naman ito abusado kahit pa may posisyon sa kumpanya. Maaga pa lang ay kasama na ni Elsie ang amatina. Pinuntahan nila ang bahay ng tiyahin kasama ang albularyong titingin sa sitwasyon. Pagkababa pa lamang ng sasakyan, napahikab ng malalim ang matanda.
Napakalakas ng negatibong enerhiya sa lugar na ito. Sandali. Huwag muna kayong humawak ng kung ano. Diyos ko, ang buong bahay ay... Napatigil sa pagsasalita ang matanda. Nang makitang bumukas ang pinto at lumabas si Morena. Napansin pala nito ang pagdating ng sasakyan ni Elsie at akalang papasok na sila. Sinuri ng matanda ang kabuuan ni Morena at sinabing, Ikaw ang susunod. Weng, sa palagay ko, huwag na kayong sumama pa. Huwag kayong aapak sa bahay nila pero si Elsie, ikaw ang sasama sa akin. Magkasama kayo ng dalagang yan. Nadamay ka na din sa sumpa. wika ni Mang Pipay. Umihip ng orasyon ang matanda sa dalawang dalaga, maging sa sarili upang depensa laban sa masamang enerhiyang nasasagap sa lugar. Morena, hindi tayo papasok ngayon. Sige na, doon na ako magpapaliwanag sa loob. Nasaan ang nanay at kapatid mo? Nay, tay, magiging maayos din po ang lahat. Sige na po, papasok na po kami. Wika ni Elsie. Nanguna si Mang Pipay sa pagpasok, habang may kung anong orasyong pinapakawalan sa hangin. Nanatili naman ang dalawa sa likuran at kabado sa mga nangyayari. Ilang sandali pa, bungungad sa kanila ang mga kandilang nakatirik sa harap ng itim na rebulto. Hinanap ng matanda ang ina ng dalaga. Ayon dito, mula nang mamatay ang ama kahapon ay hindi na nila makilala ang ina at kung ano-ano ang pinaggagawa nito. Ilang sandali lang ay pinuntahan nila ang silid ni Annalyn. Nanlaki ang mga mata nito nang makita si Mang Pipay. Anong ginagawa niyo dito? Ikaw matanda. Anong kailangan mo? Papatayin mo din ba ako? Sige na, patayin mo na ako ngayon nang matapos na ang impyernong buhay na ito. Wika ng tiyahin. Humahagulgol pa ito at biglang niyakap ng anak. Alam ko ang ginagawa mo. Ang nangyayari sa'yo. Balikyan ang mga taong ginawan mo ng masama. Nakakaawa ang mga anak mo, Annalyn. Dadanasin nila ang dinanas ng tatay nila dahil sa mga pagkakamaling ginawa mo. Wika namang gagamot. Patawad. Hindi ko na alam ang ginagawa ko. Pakiusap. Iligtas mo na ang mga anak ko. Kahit ako na lang. Huwag na ang mga anak ko. Tugon ni Annalyn. Hindi ko maipapangako. Pero sige na. Tumahang ka na at tulungan ang sarili mo. Kalasin mo ang lahat ng ginawa mong orasyon sa mga taong yon. Aalalayan kita. Pagsasagawa tayo ng ritual pangkalas sa lahat ng tinanim mo. Muling wika na matanda. Ilang sandali pa ay gumawa ng isang malaking bilog ang matanda. Bilog na gawa sa mga tinirik na kandila. Pinapasok at pinadipa ang mga dalaga kasama si Annalyn. Habang nag-oorasyon ng matanda, hindi nito maiwasang mapasigaw dahil maging siya ay nagtatamo ng kung anong parusa laban sa kabila. Sobrang nahirapan si Mang Pipay na kumonekta dahil may kagalingan ang nilalang na kumakalaban kay Annalyn. Ilang minuto pa ang nakalipas. Biglang may kung anong mga usok na nanggagaling sa buhok ng mga dalaga. Nakasalukuyang nakadipa sa loob ng bilog.
Mas nilakasan pa ni Mang Pipay ang pagsambit ng mga katagang pangproteksyon sa sarili. Umihip na malakas na orasyong pangkalas sa kung anong masamang sumpa na dulot ng kabila. Hanggang sa may puwersa na kumawala sa loob ng bahay. Biglang nahimatay ang dalawang dalaga. Maya-maya pa. Tumila ang tensyon sa loob ng bahay at isa-isang hinipa ni Mang Pipay ang itim na rebulto na ginawang dasala ni Annalyn. Hanggang sa nagising na ang dalawa na tila walang nangyari. Sa tagpong yon, humagulgol si Annalyn habang humihingi ng patawad. Hindi niya alam kung anong mangyayari pagkatapos ng lahat. Payo ko lang sa inyo, hanggat mainit ang kalaban, lumayo na muna kayo. Hindi ako nakakasigurado kung tiyak ba ang ginawa nating orasyon para patawarin kayo ng mga ginawa ng kasalanan ni Annalyn. Pero sa ngayon, ang tanging maibibigay ko lamang ay orasyon pang proteksyon habang sinusubukan nating makiusap muli. Saka kalasin mo ang mga sumpang binato mo sa kanila nang sa ganon, baka sakaling pumayag sila. Ano ba kasing pumasok na demonyo sa'yo at meron kang itim na rebulto? Tanong ni Mang Pipay. Hindi ko nga din po alam kung kanino yan. Tsaka galing ako kahapon sa ospital. Kinuha ang abo ng asawa ko. Naalala kong may matandang nag-abot sa akin. Akala ko naman, Diyos ko. Tugon ni Annalyn. Matanda? Tiya? May matanda din pong nagpapakita sa akin. Tugon ni Elsie. Ang matanda na yon, nagawan mo ng masama, Annalyn. Binabalikan ka. Buti na lang at hindi pa gaanong malakas ang kapit na nilagay na sumpa. Kaya kung maaari, lisanin niyo muna ang lugar. Wika ni Mang Pipay. Hapon na nang natapos ang panggagamot. Binigyan din ni Mang Pipay si Morena ng lunas sa mga tumutubong katikati sa balat. Nang maging maayos na ang lahat, kinausap ni Elsie na lumipat na muna ng tirahan ang mag-ina. Tinulungan niya ang pinsang madistino sa ibang lugar para makapagbagong buhay kasama ang tiyahin. Laking pasasalamat naman na mag-ina lalo na si Tia Annalyn. Dahil sa kabila ng kasamaang pinakita niya sa dalaga at sa pamilya nito ay tinulungan pa rin sila. Hindi ito nagtanim ng sama ng loob. Bagkus lahat ng mga masasakit na salitang natamo, naging motibasyon ng dalaga upang makamit ang tagumpay sa buhay. Ngunit gaano man katayog ang naabot ni Elsie, hindi pa rin ito nakakalimutan ng minsan siyang madamay. Sa sumpa, sa itim na rebulto. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Sting. Taong 1973. Probinsya ng Masbate. Alas 5 pa lamang na madaling araw ay naghahanda na si Sting. Dadalo ito sa isang binyagan. Isa siya sa kinuhang tatayo bilang pangalawang magulang ng bata. Dahil dito, labis ang pagkasabik niya dahil ito ang unang pagkakataong maimbitahan sa isang binyag. Alas 6 ng umaga na mag-umpisa ang pari sa seremonya. Dahil ito lang naman ang nag-iisang ganap noong araw na yon. Halos 2 oras silang nanatili sa simbahan para makinig sa payo ng pari sa mga paraan ng tamang pagpapalaki sa bata. Bago pa man makalis ang grupo,
Kumuha muna ang mga ito ng litrato. Sa pag-uwi naman, naging masaya si na Sting dahil napakadami ng handang inihain sa tahanan ng bininyagan. Bago pa man magtanghali ay nakauwi na rin ito. Kagaya ng normal na ikot ng buhay, tuwing hapon ay abala si Sting sa paglalabada. Ang tanging kasama na lamang ni Sting ay ang ina. Dahil matanda na ito, hindi na inaabala pa na magtrabaho at siya na lamang ang kumukuha ng mga labada sa kapitbahay. Ito na ang nagsisilbing hanap buhay ng mag-ina. Si Sting bilang nag-iisang anak, kinakaya na lamang ang lahat para mabigyan ng maginhawang buhay ang ina. Sa ganitong paraan umiikot ang buhay ng dalaga. Isang linggo makalipas ang dinaluhang binyag. Bigla na lamang pinatawag ito ng ina ng bata. Dahil may gusto itong sabihin. Pagkarating naman ni Sting sa tahanan, kaagad niyang nakita ang malalibro na naglalaman ng larawan. Tuwang-tuwa naman ang dalaga kaya nagmamadali itong binuklat. Ngunit gano'n na lamang ang pagkabigla nang may maglagay sa mukha niya ng itim na tela. Aling Marta, ano pong ginagawa niyo? Bakit niyo po ako sinukluban ng tela? Pagtatakang tanong ni Sting. Tumugo naman ang ale na wag munang lilingon ng ilang segundo. Dahil dito ay hindi na nagsalita pa ang dalaga. Matapos lamang ang ilang sandali, inalis na ng matanda ang nakasuklob. Tumabi at kinuha ang mga larawang hawak ni Sting. Nakikita mo ba ang larawang ito, iha? Wala kang ulo. Kaya kita pinapunta para maagapan natin yung nakaabang nakapahamakan sa'yo. Ayon sa sabi-sabi ng matatanda, tuwing walang ulo sa larawan, ang tanging ibig sabihin lamang ay may nakaabang nakapahamakan. Mag-iingat kay Sting. Hanggat maaari, huwag ka munang lalabas ng tahanan niyo. Mabuti na ang mag-ingat kaysa magsisi tayo sa huli. Wika ni Aling Marta. Dahil dito nakaramdam ng kaba ang dalaga. Ito ang unang beses na makarinig ng ganong pamahiin. Yun rin sana ang unang pagkakataon na makikita ang larawan. Habang si Aling Marta naman, patuloy pa rin sa pagbibigay ng babala sa dalaga. Ilang oras pa matapos ang usapan, nagpaalam na ito at umuwi ng tahanan. Gawa ng hindi malaman ang gagawin, inilahad nito sa ina ang mga nalaman. Ganun na lamang ang naging pagkabahala ng dalaga. Kaya nagpa siya na itong pumunta ng simbahan para mapabendisyonan ang damit na ginamit noong binyag. Kaya naman, matyagang hinanap ng dalaga ang sinuot na damit para dalhin. Habang naglalakad ang mag-ina, hawak-hawak ng ina ang kamay ng dalaga dahil sa labis na pag-aalala. Maswerte na lamang dahil naabutan nila ang pari sa simbahan. Minsan ay umaalis ito para pumunta sa iba't ibang parokya at nagsasagawa ng misa. Sa buong seremonya at bendisyon ng pari, wala namang naging kakaiba dahil normal naman ang pagdadaos. Matapos yon, nagpasalamat at umuwi na ng tahanan ang mag-ina. Pagkarating sa bahay, pumunta ang dalawa sa likod para sunugin ang damit na may bendisyon. Habang sinasagawa yon,
Ganun na lamang ang kabang nararamdaman ni Sting dahil paulit-ulit na nakikita sa isipan ang larawan na walang ulo. Inabisuhan na lamang ito ng ina na wag na masyadong mag-alala dahil kasabay ng pagsunog sa damit. Nasunog na rin ang malas na kaakibat nito. Sa natitirang oras bago sumapit ang gabi, nagdasal na lamang ang mga ito para ipasa Diyos na lamang ang mga nakita. 8:00 ng gabi. Pagkapasok ng dalaga sa sariling kwarto, napansin niya ang isang rosaryo na gawa sa kahoy. Napakunot na lamang ang noo ni Sting dahil hindi niya alam kung ano ang ginagawa ng rosaryo. At ni isang beses ay hindi pa siya nagkakaroon ng ganitong gamit. Matapos matitigan, itinabi na lamang ito at hindi na ninais pang pagtuunan ng pansin. Nahiga na lamang si Sting at ilang minuto pa ay kagading nakatulog. 2:00 na madaling araw. Nagising ang dalaga sa hindi malamang dahilan. Kasabay nun, nakaramdam din ito ng alinsangan kaya binuksan niya ang bintana. Nang akmang pabalik na sana ng higaan, bigla na lamang tumayo ang mga balahibo nang makita ang isang napakatangkad na lalaki. Kulay itim ang buong katawan. May mapupulang mga mata at higit sa lahat, agaw pansin ang nakausli na 2 maliit na sungay. Gustuhin mang sumigaw ng dalaga ay walang boses na lumalabas sa bibig. Dahil sa sobrang takot, hindi na nakagalaw pa sa kinatatayuan ang dalaga. Dahan-dahang lumalapit ang nilalang habang nakatitig sa kanya. Itinuro nito ang noo ng dalaga at bigla na lamang natumba si Sting dahil sa puwersang naramdaman. Matapos yon, tumakbo na papalabas ang nilalang. Dumaan ito sa nakabukas na bintana habang si Sting naman kumaripas ng takbo sa kwarto ng ina. Pilit nitong siniksik ang sarili para kahit papano mapawi ang takot na nararamdaman. Hindi na rin ito ginising pa ang ina at sa magdamag ay hindi na nakatulog. Pagsapit ng 5:00 ng umaga, bumangon na ang ina samantalang si Sting naman nanatili lamang sa higaan dahil masama ang pakiramdam. Makailang oras lang ay matinding pagkahilo na ang naramdaman. Nang akmang tatayo na sana para kumuha ng herbal na gamot, napasigaw na lamang ito nang makita muli ang nilalang na dumalaw kagabi. Nakatayo lamang ito sa harapan habang nakangisi. Dahil sa likas na malakas ang boses ni Sting, nagmamadaling tumakbo ang ina papalapit dito. Nang tanungin kung ano ang nangyayari, patuloy lang ang pagturo ng dalaga sa nilalang ngunit ayon sa ina, wala naman itong kahit anong makita. Walang humpay sa kakasigaw si Sting dahil patuloy sa pagngisi ang nilalang. Kahit pumikit, hindi na nawawala sa isipan ang itsura ng nilalang. Hinila na ito ng ina papalabas ng kwarto para ilayo sa nakikita. Magmula nung makalabas, ilang minuto rin ang lumipas bago tuluyang kumalma ang dalaga. Dito ay dahan-dahang nilahad ni Sting ang mga nasilayan. Gawa ng naniniwala naman ang ina sa mga pangkalikasang nilalang. Nagwika ito na baka yon ang may gawa ng masamang pakiramdam ng dalaga. Dahil sa sitwasyon, dinala si Sting sa isang albularyo para mabigyan ng pangontra sa nasabing nilalang.
Pagkarating sa tahanan ng manggagamot, napailing na lamang ito ng hawakan ang palad ng dalaga. Nahawakan mo ba, iha, ang rosaryo sa higaan mo? Tanong ng albularyo. Napatango naman ang dalaga. Nagwika ang manggagamot na kinakailangan itong mailibing. Dahil kung hindi, mangyayari ang kanilang kinakatakutan. Nang mga panahong iyon ay nasa katawan na ng dalaga ang sumpa. Dagdag pa ng manggagamot, tuwing may binibinyagan ay may kinukuha ring kapalit ang mga aswang. Isa sa pinaniniwalaan sa lugar. Sa kada likod ng simbahan ay may angka ng mga aswang. Ito ang may gawa kung bakit nawawala ang ibang ulo sa litrato. Ang rosaryo namang natagpuan sa gamit ng biktima ay isang panlilinlang. Ito ay paraan para maamoy ang biktima at mabantayan hanggang sa tuluyang makuha. Dahil dito, nagmadali na ang tatlo pauwi ng tahanan. Nang makuha ang rosaryo, dumiretso na ang mga ito sa likod ng simbahan. Dito naghukay ang manggagamot. Inilagay ang rosaryo at kasabay nito, may kung anong langis din na pinatak. Dahilan para makita mismo ni Sting ang totoong anyo ng rosaryo. Galing sa pagiging rosaryo, unti-unti itong naging isang itim na sisiw. Ganun lamang ang naramdamang kilabot sa katawan ng dalaga. Dahil ito ang unang beses na makasaksi ng kababalaghan. Ilang minuto pa ang lumipas ay tinabunan na ito ng manggagamot. Bago pa man makaalis, nagbilin ito na kinakailangang hubarin ng dalaga ang damit bago tumalikod at ipatong dito. Kaya naman, bago pa makaalis ay ginawa na ito ni Sting. Buti na lamang may dala ang ina na malapad na balabal na nagsilbing pantakip ng dalaga. Yun ang naging huling alaala ni Sting sa simbahan na ito. Dahil hindi na muling bumalik pa ang dalaga doon hanggang sa lumipat na sa ibang lugar. Magpasa hanggang ngayon, matanda na si Sting. Hindi pa rin nalilimutan ang kilabot na dala ng larawang may buradong muka. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Kurt. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Antique. Namana ni Kurt mula sa mga magulang ang babuyan kung saan kinukuha ang panggastos sa araw-araw. Mahirap man ang pamumuhay dahil siya lamang ang mag-isang umaasikaso sa mga hayop. Mas pipiliin naman niya ito kaysa kumuha ng katulong na lolokohin lamang siya. 3 beses nang kumuha ng katulong si Kurt. Naghahanap ito ng katuwang sa babuyan ngunit lahat ng mga yon, sinira lamang ang tiwala. Lahat silang 3 ay kumuha ng ilang baboy at hindi na nagpakita pang muli. Kaya simula nun, tiniis na lamang niya ang pag-iisa. Kesa sumama ng tuluyan ang tingin sa mga tao. Isang araw habang namimili ng pagkain ng mga baboy, nakita niya ang nanay ng isa sa naging katulong. Nakipagkamustahan pa ito. Ngunit malamig at tipid ang sagot ni Kurt. Tinanong ng kausap kung ano ang problema at laking gulat niya nang isiniwalat ito ni Kurt. Wika ng ina. Napaka-imposible namang magawa yon ng anak.
dahil hindi naman ganon ang pagpapalaki niya dito. Mahirap man sila, ngunit may moral at integridad naman ang mga ito. Dagdag pa ng ina, halos 3 buwan nang hindi umuuwi ang anak. Akala niya naman ay masaya na ito sa trabaho at among si Kurt. Nagtataka ang binata sa mga sinabi ng ina ng dating katulong. Ang buong akala niya, ninakawan siya nito at hindi na muli pang nagpakita. Bagamat nagdududa si Kurt kung totoo ba talaga ang sinasabi ng ina, naging palaisipan naman ito sa binata habang pauwi. Nang makauwi sa tahanan, habang pinapakain ang mga hayop, iniisip pa rin ng binata kung bakit 3 beses nangyari ang pagnanakaw sa lupain. Bukod pa dito, lahat na naging katulong ay nawala na lamang at hindi na nagpakitang muli. Habang tumatagal ay doon na pagtanto ni Kurt na maaaring mali ang hinala at merong ibang masamang nilalang na gumagala sa lugar. Suspetsa ni Kurt, may aswang sa lupain at hindi naman bago ang mga kwentong ito sa bayan. Bagamat hindi pa nakakakita o nakakaengkwentro ng nilalang, ang mga magulang at iba pang mapagkakatiwalaan niya ay nakapagsabing nakaengkwentro na sila ng ganitong elemento. Dali-dali itong pumunta sa kakilala dahil wala naman ang mga magulang ni Kurt upang pagtanungan. Pagkarating sa lugar, hindi na ito nagpaligoy-ligoy pa. Diretso niyang sinabi ang kailangan at binigay naman ito sa kanya. Dahil hindi pa sigurado ang binata kung anong uri ito ng aswang, sinabi na lang ng kakilala ang lahat ng pangontrang alam niya sa bawat nakaengkwentro nito noon. Kung manananggal ang makakasalamuha mo, ang kailangan mong gawin, kumuha ka ng bawang o asin. Kailangan mong mahanap kagad ang kaputol ng katawan niya. Ilagay mo doon ang sangkap at makakasigurado ka, mamamatay ang nilalang na yon. Kung sigbi naman, sabi sa akin ng lolo ko noon, pwede mo naman niyang paslangin gamit ang itak o kahit anong sandata. O kaya naman gawing mo alaga. Sa oras na mapaamo mo, kailangan mong ilagay sa espesyal na banga ang sigbin. At sabi nila, magdadala ito ng kakaibang swerte at yaman sa iyo. Pagsasalaysay ng matanda, nagpatuloy lamang sa pagpapaliwanag ang kakilala. Iba't ibang nilalang ang nabanggit nito, pati na rin ang mga pangontra sa bawat isa. Bagamat nagpapasalamat si Kurt sa tulong ng kaibigan, nangihinayang ito dahil sa sobrang dami niyang sinabi ay napaka-imposibleng maalala ang lahat ng yon. Nakalimutan na nga niya ang unang mga sinabi ng kaibigan kahit hindi pa ito tapos magsalita. Matapos ang pag-uusap ng dalawa ay umuwi na si Kurt sa tahanan. Kagad siyang nakarinig ng ingay pagkapasok pa lamang sa pintuan. Kumuha na malaking itak si Kurt. Ito ang karaniwang proteksyon para sa kahit anong nilalang. Maganda rin naman kahit papano ang kondisyon ng katawan niya. Kaya tiwala ang binata na kaya niyang harapin kung ano man ito. Bago pa man mabuksan ang ilaw sa tahanan ng mga hayop, kitang-kita niya ang anino nito habang bitbit ang isa sa mga alaga. Hoy, kung sino ka man, ibaba mo yang... Nanlaki ang mga mata ng binata at napatigil sa pagsasalita nang makita ang mismong nilalang. Nakahubad ito at nababalutan ng kakaibang itim na likido.
Sa unang tingin ay aakalain mong taong grasa. Kung hindi lang dahil sa malaki nitong pangil. Napakahabang kuko at daliri pati na rin ang tila kambing na binte. Pulang-pula din ang mga mata at may sungay. Hindi nakagalaw si Kurt sa sobrang takot. Lahat ng tiwala niya sa sarili ay naglaho na parang bula. Nang mga oras na yon, napadasal na lamang ang binata na sana ay hindi siya mapatay ng nilalang. Sinagot naman ang mga panalangin at umalis kagad ang aswang. Nagpapasalamat naman ang binata na mukhang hayop lamang ang kinakain ng aswang na nakaengkwentro. Ayon kasi sa mga kakilala, mabangis ito at walang awa silang inatake. Bukod dito, pinaslang ang mga magulang ni Kurt ng isang aswang. Wala si Kurt ng gabing mawala ang mga magulang. Pilyong binata noon. Kaya gabi-gabi na lamang nakikipag-inuman sa mga kabarkada. Kung sinamahan lang sana niya ang mga magulang, hindi sana buhay pa ang mga ito. Hindi maiwasan ni Kurt na sisihin ang sarili sa pagkawala ng mga magulang. Hanggang ngayon, hindi niya natunton at nakilala ang aswang na pumaslang sa mga ito. Hindi na niya nahanap pa ang hustisya. Maaari itong matawag na duwag dahil sa mga pasya noon pa man at ngayon. Kalaunan, ibinenta na lamang niya ang lupang namana sa mga magulang. Kahit sinasabi niya sa sarili na kaya niya ito ginawa upang hindi na maalala pang muli ang sinapit ng mga magulang. Alam naman niya sa sarili na takot ang pinakadahilan ng pag-alis. Nang gabing makita niya ang aswang na kumuha ng baboy, nakita din niya ang binti ng tao sa dulo ng tahanan ng hayop. Doon siya napaisip na maaaring dalawa ang aswang na bumibisita sa lupain. Isang kumukuha ng hayop at isang kumakain ng tao. Ang huli nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Luis. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Negros. Halos 10 taon na si Luis na naninilbihan bilang gwardya sa isang pribadong ospital. Bagamat nakakapagod ang pagising sa gabi at pagtulog sa umaga, masaya naman ito sa trabaho at maganda rin ang kita. Nakaengkwentro na siya ng iba't ibang pangyayari sa loob ng ilang taon katulad ng nakawan, kakaibang pangitain sa ospital at iba pang kasong hindi na idedetalye pa ni Luis. Ngunit ang isa sa mga engkwentrong hindi niya malilimutan ay ang pangyayari sa morgue. Besperas ng Pasko. Nang mga panahong yon, 12:00 ng gabi, rumuronda si Luis sa ospital. Kailangan niya makasiguro na walang naliligaw sa lugar at napapanatili ang kaayusan at seguridad ng lahat ng tao doon. Kasama niyang rumuronda ang isa pa sa gwardya. 2 silang naglilibot. Mula sa ika-1 hanggang sa ika-5 palapag. Matapos ang pagroronda, nagpasya ang 2 na kumain muna habang nagbabantay sa lugar. Nagpresenta naman ang kasamahan na siya na ang bibili sa pinakamalapit na tindahan. Kaya mag-isa na lamang sa istasyon si Luis. Habang naghihintay sa katrabaho ay nakarinig siya ng ingay sa loob ng ospital. Kagad itong pumasok upang tignan kung ano ang pinagmumula ng ingay.
Kawala-wala ang tunog. Kaya naman nahirapan ito at inabot ng ilang oras bago malaman na sa morgue pala ang pinagmumula ng ingay. Marami kagad ang pumasok sa isipan ni Luis. Kaya tumigil muna ito bago pa tuluyang pumasok. Baka daga, naliligaw na hayop. Maaari namang may nagnanakaw ng bangkay o kaya naman aswang. Ngunit pinagtawanan na lamang niya ang sarili dahil sa mga napasok sa isipan. Ngunit ang masaklap para sa kanya ay maaaring buhay pa pala ang bangkay na ipinasok sa loob ng morgue. Kinlabutan si Luis sa ideyang yon at kung gaano nakakabagabag na makulong ka sa silyadong lugar. Ito ang pinakakinakatakutan ni Luis, ang mailibing ng buhay. Kaya naman dali-dali niyang pinasok ang morgue upang tulungan kung totoo man ang hinala. Hindi makapaniwala si Luis nang buksan niya ang isang lagayan. Napatalon ito sa sobrang gulat nang biglaang tumayo ang supot na pinaglagyan ng bangkay. Buhay nga ang kakaanunsyong dead on arrival lamang kanina. Kagad nagtawag ng nurse at doktor si Luis. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na makaengkwentro siya ng ganitong pangyayari. Ngunit hindi inaasahan na ang tuwang nararamdaman niya pati ang lalaking nabuhay kagad din namang mababawi. Matapos suriin ng mga nurse at doktor ang lalaki, kagad nilang inasikaso ang mga papeles at tinawag ang pamilya sa telepono. Hindi sila makapaniwala dahil mahigit 1 oras nang hindi tumitibok ang puso ng lalaki. Naiyak naman sa tuwa ang pamilya at papunta na upang kunin ang kamag-anak na kakabuhay pa lamang. Ngunit dahil malayo pa ang lugar, makakarating sila sa ospital na mahigit 2 oras. Kaya habang wala pa ang pamilya, pinatulog muna nila sa silid ang lalaki. Usap-usapan sa ospital ang milagro na pagkabuhay ng lalaking ilang oras nang namatay. Maraming nagdasal at nagpasalamat ngunit makalipas lamang ang ilang oras, nakarinig sila ng kalabog sa kwarto ng lalaki. Dali-dali namang tumakbo ang mga nurse, maging si Luis upang tignan kung ano yon. Laking gulat nila nang makita ang isang nilalang. Bitbit na ang lalaki. Nagsigawan ang mga nurse at kumuha kagad na malaking bakal si Luis upang puksain ang nilalang. Ngunit sa kasamaang palad, bago niya ito matamaan, nakatalon na ang nilalang sa bintana at tuluyang nakaalis. Gulat, takot at pagtataka ang naramdaman ng mga nurse na mga panahong yon. Ang ilang nakakaalam sa kanila tungkol sa balbal, nakakasiguradong mga bangkay lamang ang kinukuha nito o yung mga bangkay na hindi nababantayan sa lamay. Hanggang sa nakarating na ang pamilya makalipas ang ilang oras, galit at paghihinagpis ang naramdaman nila. Pinagluksaan na nila ito kanina, ngunit masayang napag-alaman na nabuhay muli ang kamag-anak. Pero pagdating nila sa ospital, mababalitaan lamang wala na itong muli. Hindi mapigilan ng ibang kamag-anak na magwala at magalit sa mga nurse. Bagamat hindi naman nila kasalanan ang pangyayari, sila naman ang responsable sa lugar at dapat binantayan nila ang lalaki. Hanggang ngayon, palaisipan pa rin sa mga tauhan ng ospital ang nangyari ng gabing yon. Paskong Pasko pa naman, binigyan sila ng pag-asa para lamang mas masaktan sa pagkawala ng kamag-anak.
Habang iniisip ni Luis ang nangyari ng gabing yon, naaalala niya na habang bitbit ng balbal ang lalaki, hindi ito pumapalag at napagtanto na maaaring tuluyan ng namatay ang lalaki habang nagpapahinga. O kaya naman, baka ito binalik sa lupa ay para makapagpaalam sa pamilya. Ganun pa man, hindi maisip ni Luis ang sakit na maaaring naramdaman ng lahat ng Paskong yon.